Mr. President, on the manifestation of Senator Pangilinan. In the exercise of the Supreme Court's judicial review, wala po siyang dinidefeat doon. Hindi niya po kinukuha yung sole power of the Senate to try and hear impeachment cases. Hindi rin po niya kinukuha yung exclusive authority ng House to initiate impeachment. Dito po sa desisyon na ito, kung kinakailangan ulitin po o ulit-ulitin pa, ang sinabi lamang po ng Supreme Court, yung process, yung procedure hindi natupad. Ang dami po niyang hiningi, kagaya po ng binanggit ko na, ayaw pong ibigay. Yan naman pong mga tuntunin ay hindi naman po sinunod. Katulad nga po nung immediate referral, yung pag-refer sa Committee on Justice, yun pong pag-include sa order of business at pag-archive. Mali din po sapagkat hindi naman po 10th session day yun 11th session day. Katakot-takot na paglabag po ang aking pong inihayag sa hapong ito. Wala naman pong gustong magpatibay at o kaya sansalain o kaya sabihin na mali ang aking sinasabi. Andito po yung kopya ng order of business na pinagpasihan ng Solicitor General na kung saan sinasabi po niya na yung 4 na impeachment complaints in-include daw po sa order of business. Tingnan po ninyo, wala kahit isa. Ang ginamit po nila ay journal, hindi po yung order of business na kung saan ginamit lamang po na additional reference of business. Ngayon po, yung operative pact na sinasabi natin, hindi rin po pwedeng mangyari yun sapagkat ang pinakabasihan po nun ay equity and fairness. Paano po yung fairness dito? Sari-sari nga pong violation, kaya nga ang paghahanilin tulad ko na nga, parang nagsaing ng kanin, talagang hilaw po Bakit ipipilit natin? Ang alternative lang po, Mr. President, gawin po natin na tama. Iluto po natin ng tama para hindi tayo magkahirap-hirap dito. Isipin po ninyo, sinasabi ng ating Constitution, isa lamang pong impeachment proceedings ang pwedeng i-initiate sa isang opisyal ng gobyerno at hindi po pwede ang 2 beses sa loob ng 1 taon. 4 na beses po ang ginawa nila. At kunwari, in-archive po yung 3 para lamang palitawin na isa lang ang nabuhay. Nasaan naman po yung katwiran? Kung sarili pong tuntunin na ayaw pong sagutin, ayaw pong talimahin, pagkatapos ipipilit po natin sapagat nag-MR sila, ano po ang kasaysayan ng MR? Sabi ko nga po, napakasimple po nung 1-year ban rule ng Supreme Court. And the Supreme Court is not even obligated and expected to conduct a microscopic, a forensic and scientific scrutiny of this provision where the pertinent language and the relevant meaning is as clear as daylight, Mr. President. Ano po yung gagawin? Hihintayin po ba natin kung ano ang magiging kalalabasan po ng MR na sa akin pong palagay, hindi po speculation, sabi ko nga po. Unanimous decision and bank decision ab initio unconstitutional, violative of due process, immediately executory. Sino po kaya kahit isa man lang na miyembro ng Korte Suprema ang magtatangka na i-reverse niya yung sarili niya? Yun po yung speculation dito. Ngayon, nakikinig po ang taong bayan, Mr. President. Nakadepende po ba ang aksyon natin? Doon po ba nakahang ang gagawin natin sa isang motion for reconsideration na sa aking palagay, matibay po ang aking palagay sapagat this is borne out by my experience of more than 20 years of legal practice, Mr. President. Yang ibig lang sabihin nung immediately executory, sige, pwede kang mag-file ng MR. But you are wishing for the moon. Sumusuntok ka sa hangin. Yun po ba ang basihan natin? Kaya hindi tayo makapag-desisyon, Mr. President? Sana mayroong mas matibay sanang desisyon. Meron sanang mas matibay na katwiran. Hindi yung pong nakasalig po sa hangin. Nakasalig po kung puputok ang bulkan o hindi. Hindi po yata gano'n. Ang gawain ng Senado, Mr. President. Tinangka ko na nga pong i-amend. Kung ayaw po ninyo
motion to dismiss any other language that will put to rest this issue in obedience and in complete respect to the last word of the Supreme Court, it being immediately executory, Mr. President. What is the pleasure of Senator? Ayun, malinaw mga kababayan, ano? Malinaw talaga yung sinasabi ni Senador Marcolita. Hindi naman kasi sinunod ng mga Congress ang rule of impeachment. Sila mismo ang may pagkukulang, tapos ngayon nagpalabas na ng desisyon ang Supreme Court. Umiiyak sila, ayaw nilang tanggapin, no? Sila mismo ang may pagkukulang doon sa impeachment rule, hindi nila sinunod. Eh ang nasa talaga nila, ipa-impeach lang si BP Sara. Wala nang batas sa kanila. Basta ang gusto nila, yun ang masusunod. Napakaliwanag naman sa sinasabi ni Senador Marcolita, mga kababayan. Ang gusto talaga nila nga baguhin ng Supreme Court ang kanilang desisyon. Gusto nilang humihingi sila ng paano nila consideration mabago pa ang desisyon ng Supreme Court. Kaya lang, nga sinasabi ni Senador Marcolita, sa simula pa lang, yun din naman sinabi ng Supreme Court, sa simula pa lang, unconstitutional na. Kasi nakailang hain na sila ng impeachment. Tatlo yung nagkapinding, tapos yung pang-apat talaga ang tinutulak nila. Ayan lang mga kababayan, Biker Adventure YouTube channel. Nagpapasalamat sa inyo sa mga nagsusubscribe dito sa aking munting YouTube channel at saka sa mga sumusuporta dito sa aking napakaliit na channel, mga kababayan. Maraming salamat at sa muli, Biker Adventure YouTube channel, nagpapasalamat sa inyong lahat. At God bless mga kababayan. Magandang hapon sa inyong lahat.